Magandang gabi sa inyong lahat. Kung kayo ay nakahiga na ngayon, naka-off ang ilaw, at tahimik ang paligid, hayaan niyo muna akong samahan kayo sa isang kwento na matagal ko nang gustong ikwento. Ako po ang inyong kasama ngayong gabi, at kayo ay nakikinig sa Kwento Bago Matulog. Ang kwentong maririnig ninyo ngayong gabi ay hindi ko inirerekomendang pakinggan kung kayo ay nag-iisa, lalo na kung may naririnig kayo kakaibang tunog sa labas ng inyong bahay. Ito ang kwento ng isang nayon na sinasabing hindi na dapat pinupuntahan. Ang nayon ng mga aswang. Noong bata pa ako, may isang bilin ang lola ko na paulit-ulit niyang sinasabi tuwing sasapit ang gabi. Kapag sabay-sabay tumahol ang mga aso, wika niya, huwag na huwag kang lalabas. Hindi ko siya sineseryoso noon. Akala ko, isa lamang iyong paraan para patulugin ako ng maaga. Hanggang sa dumating ang gabi, napatunayan ko, may mga babala talaga hindi dapat binabaliwala. Ako si Miguel, isang manunulat at content creator na mahilig maghanap ng mga kwentong hindi karaniwan. Mas gusto ko ang mga lugar na bihira ng puntahan ng tao, mga baryong unti-unti nang nilalamon ng katahimikan at limot. At doon nagsimula ang lahat. Isang gabi, habang inaayos ko ang mga footage para sa susunod kong upload, may pumasok na email. Walang profile picture, walang buong pangalan. 3 salita lamang ang subject. Hanapin mo ang nayon. May kalakip itong lumang mapa. Mukhang punit-punit na, parang hinukay mula sa ball ng isang taong matagal nang patay. Sa gitna ng mapa, may isang pulang bilog, at sa tabi nito, may sulat kama. Huwag kang aabot ng gabi. Ngunit gaya ng karamihan sa atin, hindi ako nakinig. Matatagpuan ang nayon sa pagitan ng 2 bundok. Walang signal, walang ilaw, walang ingay. Pagpasok ko pa lang, may kakaiba na agad akong naramdaman. Parang may matang nakamasid. Walang batang naglalaro, walang nagkukwentuhan. Kahit aso, wala akong nakita. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy at yero. At lahat sila ay may isang katangian. Walang bintana. Habang naglalakad ako, may isang matandang babae ang biglang lumitaw sa gilid ng daan. Hindi ko na malayang naroon na pala siya. Dayo ka, sabi niya, parang sigurado. Hinawakan niya ang braso ko. Malamig. Sobrang lamig. Kapag lumubog ang araw, bulong niya. Huwag kang lalabas. Huwag kang sisilik. At higit sa lahat, huwag kang sisigat kapag tinawag ka. Paglingon ko, wala na siya. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, sabay-sabay nagsara ang lahat ng pinto sa nayon. Parang may iisang utos na silang lahat lang ang nakarinig. 8:00 ng gabi, nagsimulang umalingaw ang unang sigaw. Hindi ito sigaw ng takot. Ito ay sigaw ng gutom. Kasunod nito, ang pagaspas ng pakpak sa bubong ng bahay. Mabigat, mabagal, malapit. May boses na tumawag mula sa labas. Miguel. Boses ng nanay ko.
Patay na siya. 3 taon na ang nakalipas. Anak, buksan mo ang pinto. Sunod-sunod ang mga tawag. Iba't ibang boses. Iba't ibang mukha. Pero iisa lang ang gusto nila. Palabisin ako. May mata sa siwang ng pinto. Dilaw, malaki, at baligtad ang talukap. Kinabukasan, parang walang nangyari. Ngunit sa gitna ng nayon, may isang hukay, sariwa, at may kahoy na krus. Para sa mga deong hindi marunong makinig, doon ko nalaman ang katotohanan. Ang nayon ay buhay dahil sa handog. Isang dayo, bawat henerasyon. At ako sana ang kasunod. Tumakbo ako bago lumubog ang araw. Naririnig ko ang habol, tawa, umot, pagaspas. Nang makalabas ako sa gubat, biglang tumahimik ang lahat. Paglingon ko, wala na ang nayon. Ngunit sa braso ko, may marka ng kamay. Baligtad ang mga daliri. May mga lugar sa mundong ito na hindi dapat hinahanap. At kung Sakaling may tumawag sa inyo sa gitna ng gabi, siguraduhin yung unang hindi galing sa dilim. Ako po ang inyong kasama ngayong gabi, at ito ang kwento bago matulog. Magandang gabi. At sana hindi kayo tawagin ng nayon.